Nagsisimula ang pelikula sa isang courtroom kung saan si Carlito, na isang drug dealer at hitman, ay naabsuelto sa kanyang mga kaso at nakalabas mula sa kulungan dahil sa isang legal na proseso, salamat sa kanyang malapit na kaibigan at abogado, si Dave Kleinfeld. Kasunod ng isang nakakapukaw na pananalita kung saan kinukot siya ni Carlito ang prosecutor at hukom, lumabas siya sa silid ng hukuman bilang isang malayang tao at sinabi kay Dave na determinado siyang magbago, na iniiwan ang kanyang buhay ng krimen. Nang gabing iyon, nagdiwang sina Carlito at Dave sa isang nightclub. Pagkatapos uminom ng kaunti, ibinahagi ni Carlito ang kanyang planong umalis sa New York at makakuha ng regular na trabaho, na nakakatuwa kay Dave. Kinabukasan, binisita ni Carlito ang kanyang mga dating kapitbahay at nakatagpo si Pichange, isang kaibigan at kapwa gangster, na may hawak sa listahan tungkol sa kanilang mga kaibigan na namatay o napunta sa bilangguan. Nakita rin ni Carlito si Walberto, isa pang gangster, na nagsabi sa kanya na gusto siyang makita ng lokal na boss. Nang makipagkita si Carlito sa boss, malugod siyang tinanggap at pinasalamatan dahil hindi siya nagtaksil sa grupo. Ang boss ay nagtanong tungkol sa kasalukuyang boss ni Carlito, ngunit ikinagulat niya ang sinabi ni Carlito sa pagdeklara na siya ay umalis na sa mundo ng mga kriminal, na ikinagulat ng boss dahil si Carlito ay isang maalamat na tao sa lugar. Pagkatapos ay nakita si Carlito sa isang kotse kasama ang kanyang pinsan, na nagsabi sa kanya na siya ay naging isang delivery boy para sa isang lokal na nagbebenta ng droga at hiniling kay Carlito na samahan siya sa isang makabuluhang deal sa droga. Nag-aalangan na sumang-ayon si Carlito. Sa deal, si Carlito, na ipinakilala ng kanyang pinsan, ay nakadarama ng pag-iingat sa gang ngunit nananatiling kalmado, na binabantayan ang mga nagbebenta ng droga habang naghihintay na mabilang ang pera. Sinubukan niyang gumamit ng banyo ngunit pinigilan siya, na nagpapataas ng kanyang hinala. Sa halip, nagpasya siyang maglaro ng bilyar, at simulan niyang ayusin ang laro. Samantala, inalok naman ng drug dealer si Carlito ng beer. Ngunit habang binuksan ng dealer ang isang cooler, isang fog ang lumabas mula sa banyo na may dalang kutsilyo, na napansin ni Carlito sa isang refleksyon. Agad namang nag-react si Carlito sa pamamagitan ng paghampas ng pool cue sa fog at napilitang barilin ito, ngunit nabigo siyang iligtas ang kanyang pinsan. Matapos maayos ang lahat, nakatakas si Carlito, kinuha ang pera sa deal at itinapon ang baril. Pagkatapos ay pinuntahan ni Carlito si Dave at binanggit ang kanyang plano na mamuhunan sa isang lokal na nightclub. Nag-set up si Dave ng deal ngunit sinabihan niya si Carlito na kailangan niya ng isang bodyguard. Nang magtanong si Carlito kung bakit kailangan ni Dave ng proteksyon, iniiwasan ni Dave ang tanong at tumanggi na magbigay ng karagdagang mga detalye. Pagkatapos ay lumipat kami sa isang nightclub kung saan nakilala ni Carlito si Saso, ang may-ari ng club, at binili ang bahagi ng club. Sinimulan ni Carlito ang pamamahala sa club kung saan si Pichanga ay nagtatrabaho na ngayon bilang kanyang bodyguard, tumutulong sa seguridad. Isang waiter ang nagsabi kay Carlito na may hindi pa nagbabayad ng bill, kaya pumunta si Carlito sa mesa. Ang lalaki ay si Benny Blanco, isang batang hustler, na excited na makilala si Carlito. Pumayag si Benny na bayaran ang bill at inalok si Carlito ng inumin, na tinanggihan niya. Sinubukan ni Benny na makuha ang pabor ni Carlito sa pamamagitan ng mga papuri at nagpanukala ng isang deal, ngunit tumanggi si Carlito at umalis sa mesa. Kinagabihan, tumakbo si Carlito sa ulan at nakita niya ang dating kasintahang si Gail na sumasayaw ng ballet. Nilapitan niya siya nang matapos siya, at masaya siyang makita siya. Pagkatapos ng mahabang panahon sa kulungan, nagpasya siyang lumapit sa kanya at muling buhayin ang kanilang relasyon. Kasabay nito, nakikipagpulong si Dave sa isang kliyente, si Tony T, na nasa kulungan din. Napag-alaman na nagnakaw si Dave ng $1,000,000 mula sa mobster, ito ang pera para sa piyansa, ngunit itinago niya ito. Binigyan ni Tony T si Dave ng ultimatum, tulungan siyang makatakas mula sa bilangguan o harapin ng isang masasamang tao. Si Dave, na may sakit, ay umalis sa bilangguan at napagtanto na wala siyang pagpipilian kundi tulungan si Tony T, na inilalagay sa panganib ang kanyang karera. Samantala, sa club, si Carlito ay binisita ng isang matandang kaibigan, si Lillian, na dating nagtatrabaho sa ibang nightclub ngunit ngayon ay naka-wheelchair. Si Lillian, na nagsasabing nakatakas siya sa 30 taong sentensya ngunit hindi niya ipaliwanag kung paano, ay nagpaakit sa interes ni Carlito.
Pagkatapos ay sinubukan ni Lillian na mag-set up ng isang deal sa droga, ngunit napagtanto ni Carlito na nakasuot ng recording device si Lillian at tumanggi. Pinipigilan ang kanyang galit, sinabi ni Carlito kay Lillian na hindi niya siya papatayin at umalis sa silid. Nang gabing iyon, sumasayaw si Dave kasama ang isang magandang babae na nagngangalang Steffi sa nightclub, at pumunta sila sa banyo para magsaya. Pumasok si Benny Blanco, gustong makita si Steffi, ngunit umalis siya at sumama kina Carlito at Dave sa kanilang mesa. Dahil sa pagkadismaya sa mga pagtanggi ni na Carlito at Dave at pagkakita kay Steffi kasama si Dave, nagpadala si Benny ng isang bote ng champagne sa kanilang mesa, na muling tinanggihan ni Carlito, na lalo niyang ikinainis. Lumapit si Benny sa mesa at tinanong si Carlito kung bakit patuloy niya itong tinatanggihan. Sumagot si Carlito na itinuturing niyang maliit na kriminal si Benny. Matapos sabihin ni Carlito kay Benny ang kanyang opinyon, mahigpit na hinawakan ni Benny si Steffi, na hinimok si Dave na tutukan ng baril si Benny at pinagbantaan na papatayin siya, na nagdulot ng kaguluhan. Napilitan si Carlito na kumilos, kaya sa tulong ni Pichanga, inilabas niya si Benny sa likuran kung saan binugbog siya ni Pichanga at ng isa pang bouncer. Binalaan ni Carlito si Benny na huwag nang babalik sa club o siya ay papatayin, pagkatapos ay inutusan si Pichanga na palayain siya, tinatanggihan ang marahas na paraan ng kanyang nakaraan. Bumalik si Carlito sa opisina, kung saan nagtanong si Dave tungkol sa sitwasyon nila ni Benny. Pagkatapos ay hiningi ni Carlito kay Dave ang kanyang baril, inamin na hindi siya isang matigas na tao. Pumayag si Dave at niyaya si Carlito sa isang party sa bahay niya kinabukasan. Sa party, maliwanag na matagumpay si Dave na may kahangahangang tahanan at malaking impluwensya. Sa panahon ng party, hiniling ni Dave kay Carlito na tulungan si Tony T para makalabas sa bilangguan. Bagamat sa una ay tumanggi si Carlito, nag-aatubili siyang sumang-ayon, kaya ipinaliwanag ni Dave ang malagim na sitwasyon, na isiniwalat na ang kanyang sariling buhay ay nasa panganib. Kinabukasan, nakita ni Carlito si Gail sa club, at masaya silang sumayaw. Pagkatapos ay hinayaan ni Carlito ang isa pang lalaki na sumayaw kay Gail, ngunit si Dave na lalong nagiging mapang-asar, tinutuya ang lalaki at muntik nang magsimula ng away hanggang sa pumagitna si Carlito. Sa mesa, inihayag ni Dave ang mga detalye tungkol sa paglalakbay sa bangka, na ikinagalit ni Gail na umalis. Binalaan ni Carlito si Dave na manahimik tungkol sa trabaho. Nang maglaon, sa lugar ni Gail, nagtalo sina Carlito at Gail tungkol sa pagkakasangkot niya sa iligal na negosyo ni Dave. Iniisip ni Gail na nagsinungaling siya tungkol sa pagnanais na umalis sa kanyang kriminal na buhay. Tiniyak ni Carlito sa kanya na ito na ang huling bagay na kailangan niyang gawin, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, kaya umalis siya. Pagkatapos ay pumunta kami sa bahay ni Dave nang dumating ang oras ng biyahe sa bangka. Nakilala ni na Carlito at Dave si Frankie, ang anak ni Tony, na kasama nila sa trabaho. Inilabas nila ang bangka at nakita si Tony T na nakakapit sa isang buwaya. Habang papalapit sila, hiniling ni Dave kay Carlito na kunin ang manibela at pagkatapos ay pinatay si Tony. Naiintindihan ni Carlito ang bigat ng sitwasyon habang hinihila ni Dave ang katawan ni Frankie palabas ng bangka bago sila umalis. Pagkabalik nila sa bahay ni Dave, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa nangyari. Tinanong ni Carlito si Dave kung talagang nagnakaw siya kay Tony T, na inamin ni Dave na ginawa niya. Pagkatapos ay sinabi ni Carlito kay Dave na sila ay hindi magkakasundo at lumabas ng bahay. Kinalaunan ng araw na iyon, nasa club si Carlito, pinag-iisipan ang kanyang kalagayan nang lumapit si Saso sa kanya. Ipinaalam ni Saso kay Carlito na nakita niya si Pichanga na nakikipag-usap kay Benny Blanco at pinaghihinala ang plano ni Pichanga na ipagkanulo siya. Gayunpaman, ibinasura ni Carlito ang pag-aalala. Lumipat ang eksena sa opisina ni Dave kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa isang pulis na nag-uulat na ang kanyang sasakyan ay nasira. Habang naghihintay siya ng elevator, napansin niya ang isang makulimlim na indibidwal at bigla siyang tinambangan ng mga tauhan ni Tony na sinaksak siya sa dibdib. Habang nakikipag-usap kay Gail, sinisikap ni Carlito na kumbinsihin siya na iniwan na niya ang nakaraan niyang kriminal at naputol na ang relasyon nila ni Dave. Pagkatapos ay ipinahayag ni Gail na siya ay buntis. Biglang lumitaw ang mga pulis, pinalibutan si Carlito at hinihiling ang kanyang presensya sa opisina ng abogado ng distrito, kung saan siya ay atubili na sumang-ayon. Sa opisina ng DA, nalaman ni Carlito na si Dave ay hinahanap ng mafia.
Nagpatugtog sila ng recording ni Dave na nagpapaalam kay Carlito sa pag-asang mabawasan ang sarili niyang sentensya sa pamamagitan ng pag-frame up sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam ng district attorney kay Carlito na alam nila ang tungkol sa pagkakasangkot niya sa insidente sa bangka. Itinanggi ni Carlito ang anumang pakikilahok, ngunit ang DA ay nag-aalok sa kanya ng kaligtasan kung tumistigo siya laban kay Dave at sasabihin sa kanya na maaari nilang ilagay siya sa programa ng proteksyon ng saksi. Muli namang itinanggi ni Carlito ang anumang pagkakasangkot. Maya-maya, nakita sina Carlito at Gail na nasa isang taxi. Sinubukan siyang hikayatin ni Gail na tanggapin ang alok ng DA, ngunit hinikayat siya ni Carlito na umalis ng bansa kasama niya at salubungin siya sa isang tren patungo sa Miami sa araw na iyon. Nagtungo si Carlito sa ospital upang harapin si Dave at tuklasin ang katotohanan. Habang papasok sa gusali, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng damit ng pulis na may kahina-hinala. Hinanap siya ng lalaki bago siya pumasok sa kwarto. Inamin ni Dave na pinagtaksilan niya si Carlito. Si Carlito, na nagpapanggap na sumusuporta kay Dave, ay nagkwento tungkol sa kanyang magandang kinabukasan habang may hawak na baril. Pagkatapos, umalis na si Carlito. Di nagtagal, ang kahina-hinalang pulis ay pumasok sa silid ni Dave, bumunot ng baril, at nang sinubukang bumaril ni Dave, nakita niyang nakadiskarga ang kanyang baril. Pagkatapos ay pinatay si Dave. Nagtungo si Carlito sa club upang kunin ang kanyang pera, ngunit naroon ang mga miyembro ng mafia. Inanyayahan nila si Carlito para uminom, sinisiyasat siya habang pinaghihinalaan nila ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Tony. Nagdahilan si Carlito na pumunta sa kanyang opisina para kunin ang kanyang pera, ngunit natuklasan niyang nawawala ito. Kumuha siya ng kutsilyo at baril sa kanyang mesa at hinarap si Saso, na umamin na may kumuha sa kanyang pera. Habang sinusubukan ni Carlito na kunin ang kanyang pera, nakita niya si Vinny, ang anak ni Tony. Isang waiter ang naghahatid ng champagne, na itinuring ni Carlito na mura, gamit ito bilang dahilan para umalis. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera sa bar. Naiinip ang naghihintay na mga miyembro ng mafia, at natuklasan ni Vinny na nakatakas si Carlito. Hinahabol nila si Carlito sa labas, naghabulan sila sa subway system ng lungsod at papunta sa Grand Central Station kung saan naghihintay ang tren ni Carlito kasama si Gail. Muntik na niyang iwaksi ang mga humahabol sa kanya nang makita siya ng isa sa kanila, na humantong sa isang shootout. Sandaling nakatakas si Carlito at nagkita sila ni Gail. Gayunpaman, lumitaw si Benny Blanco, binaril si Carlito gamit ang isang silencer na baril. Ibinunyag ni Pichangue na nakikipagtulungan siya kay Blanco upang matiyak ang kanyang sariling kinabukasan bago siya patayin ni Blanco. Isang naghihingalong Carlito ang nagbigay ng pera kay Gail, na hinihimok siyang tumakas. Habang nasa sinapupunan ang kanilang sanggol, plano ni Gail na magsimulang muli sa isang bagong lugar. Ang pelikula ay nagtapos kay Carlito na inilagay sa isang stretcher. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang patalastas na nagtatampok ng Caribbean beach at isang babaeng sumasayaw, na nagyelo sa sandaling iyon. Inisip niya ang kanyang pag-asa na makatakas si Gail at tanggapin ang nalalapit niyang kamatayan. Habang nakatingin sa billboard animation, gumagalaw ang dancing woman, nakahawig ni Gail, habang dahan-dahan na pumikit si Carlito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.